Update lang tayo sa mga betta fish natin guys. Kung naalala nyo before, meron tayo yung mga sabi ko may sakit. Kasi mga namumuti yung mga katawan nila, nawawala yung mga color. And then, eto na sila ngayon guys. After ko sila magpakain, ewan ko kung nakatulong to ha, pero ito na yung pinapakain ko sa kanila ngayon. Betta fish food talaga, pang betta talaga. Sabi kasi dito makakapagpalabas daw talaga to ng colors guys. Para sa mga betta natin, sa mga betta fry. So, ayan, papakita ko sa inyo kung anong nangyari sa kanila. Sobrang ganda ng mga kulay. Grabe, alam nyo ba? Puting-puti yung kanyang mga buntot. Di ko alam kung anong nangyari. Tapos ngayon, ganito na siya. So, tama yung mga nag-comment doon na molting lang siya. Iiba pala yung color niya talaga. And sobrang ganda lalo ang naging resulta. Tapos, meron tayo ditong iba pa na mga nawawala na din yung mga color nila. Ayan. So, aabangan natin ulit kung ano yung kalalabasan. Pero feeling ko same sila ng color kasi nagkaka-red na rin siya o yung mga buntot niya. Nawawala yung mga kulay. May red na rin. And same nito guys. Ayan, nawawala na rin yung mga color nito. Ayan o. Pero parang hindi siya red. Parang iba yung buntot nito guys. Ito yung pinaka-favorite ko. Sobrang ganda ng color guys ng buntot. Sobrang ganda rin ang kinalabasan ng mga color nila guys. Ito naman yung pinaka-favorite ko sa lahat. Ang ganda! May red. Tapos sa pinakadulo may white. Tapos yung katawan niya color blue. Perfect oh! Mag-aaway na yung dalawa. Male yan guys, male. Kasi ito female itong isa. Wow! Ang ganda! Perfect talaga yung color niya oh. So, hindi pala natin kailangan mag-worry kapag ganitong nawawala yung mga color nila kasi mapapalitan pala yan and mas maganda yung kalalabasan ng ating mga betta fish. Katulad nito, grabe! Ang ganda! Dito, meron din nagmo-molting. Wala na talaga as in na yun, oh. Walang color. Busog na busog. Ang botsyog na dyan. Aming nakain. Meron pa, ito pa. Nagmo-molting din to guys. Look, yung color niya. Color white na may red na nagisimula na mag-red. So, ibig sabihin, katulad din siguro ng isa yung color nito. Cute oh, puti na may red. Pakita ko rin to sa inyo guys, yung ating 3 months na siguro to. Ayan yung mga hindi pa nagmo-molting. Pero may mga nawawala na rin yung color siguro. Tapos gaganda na ulit yan. Pagka bumalik na yung mga kulay nila. Grabe, may ganun pala sa betta fish, no? And this is our 1 month and 25 days na. Malalaki na rin sila. Hindi pa ako nakapag-breeding ulit guys. Sobrang busy ng mga nakaraan na wala yung cellphone ko. So ayan, ang dami ng halaman sa loob. Ayusin ko rin pala to, bibili ako ng mas malaking lagayan dahil sobrang lalaki na nila. Ang bilis. Pala puro pellet na lang pinapakain ko dito. Tapos meron ako dyan magnadap niya. Nandiyan sa loob. Magnadap niya, kite-kite. Hinuhuli ko yan. Yun ang pinapakain ko dito. Tapos yung ating pellet and yung ating kung ano-anong pagkain dyan na nabili. Kaya sobrang bilis siguro nilang lumaki. Meron din ako ditong mga nahiwalay. Nasa loob naman sila. Maliliit pa yan guys. Pero hindi masyadong kita yung mga color. Ito, red. Ito, ang ganda rin ito guys, green. Ayan sila. Ay, ang ganda rin ito guys. Oh. Ayan yung mga nasa loob na ating betta fish. Dito ko sila nilagay naman. Pang display. Dumating na guys yung ating in-order na panlagay natin sa pintuan para hindi lalabas yung aircon. Hindi, ang nilalagay lang kasi namin doon sa ilalim sa may pintuan namin is yung grabe, amoy amoy goma. Nilalagay namin basahan doon sa pinto. So ngayon, meron na talaga tayong panglagay. Ah, ganito pala. Hindi na kaya lalabas to dyan yan. Ang haba pala guys. Oh. Goma siya. Tatry natin na ilagay kung maganda. Kung hindi talaga lalabas yung lamig. Tara, lagay na natin. At ganito siya guys ilalagay. So, bubuksan mo lang yung sa gitna and then isushoot mo lang. Saktong-sakto nga dun sa pintuan namin. Kaso yung haba niya, sobrang haba. Okay naman pala. Kaysa bibili ka ng mga foam na mabilis masira. Kasi naaagnas. Ito goma na siya. So, ayan, putulan lang natin dahil masyadong mahaba. Ang galing. Siyempre, kung malaki pintuan mo, may makapag-adjust ka. So, ayan. Talagay natin ulit. Ayun no, hindi nalalabas yung aircon. Yan ang bukang bibig lagi ni Ella po. Aircon daw nalabas pag nakabukas yung pintuan. Ang laking awang kasi yan guys. So, kasi yung daliri dyan. Laki ng awang. So, lalabas talaga yung lamig. Ngayon, literal na wala nang lalabas na lamig. Ganyan ang itsura niya. Wow! Malapit na nga ang pasukan, kaya naman binili ko na ulit yung mga batuta natin, itong Dio spray guys. Amoy baby ka nga dito dahil parang baby powder yung kanyang scent. Iwas asim at nakakaputi rin ng kilikili. So magbabalik na kasi ng pasukan, so kailangan na natin ng Dio spray para sa mga estudyante natin. Ayan, high school, college, baka may mga maasim kayong mga kilikili.
try nyo rin tong Sunflower Dew Spray guys. Subok na and marami rin tong good reviews and marami rin gumagamit nito. Kaya i-try nyo na, napakamura lang. 120 ml na yan guys. Sobrang tagal na rin itong magagamit ng mga anak natin. Para iwas bully din guys, syempre, and para maging confident sila, paggamitin nyo ng Dew Spray Sunflower. Pwede rin pala ito sa mga adult guys. Nasa comment section yung link. Gusto nyong i-try. Good morning guys! Bisitahin natin ngayon yung ating tinanim na choy sam, kung naalala nyo before. Pero ngayon nilipat ko sila sa mga galon. So papakita ko sa inyo. But before that, pakita ko muna to sa inyo ang aking bell pepper. Yay! May bunga na guys! Wow! Ayun o. Hindi ko akalain na makakapabunga ako. Tapos sobrang lalaki na nila. Yung ating bell pepper. And sobrang daming bulaklak ulit. And many more. Ayan. Sobrang dami nila dyan. Pero ito pa lang yung namumunga. Ito na yung na-transplant natin ng mga pechay. Malalaki na ulit sila. Pero yung nandito, tinuka-tuka ng mga manok. Kaya nilagyan ko ng mga kawayan. Pinatubuan ko na ulit siya ng bago. Kasi kinayas ng manok guys. Ayan. And yung ating choy sam, here it is. Mamumulaklak na siya. Pwede natin itong ma-harvest. So meron ng flower. Ma-harvest na natin. Ayan. Ay, meron na pala to guys. Oh. Yung flower oh. Pwede nang i-harvest. Medyo maliit lang itong isa. Pero itong isa malaki siya. And ito pa ulit. May flower na rin siguro. Uy, ang ganda. Ang gaganda baby ng ating choy sam. Magigisa na natin to. Malapit na natin igisa. And many more. Ayan, meron pa doon maliliit. Mga bagong tanim. Ilagyan ko nito kasi yung mga manok makita dito. Alam na nila kung nasaan yung mga tanim. Kaya may mga harang na yan dyan. Sobrang dami na naman nating na harvest. Araw-araw ito guys, may ganito kadaming akong na-harvest na okra dito sa ating mga tanim. And pakita ko sa inyo yung ating talong. Tignan nyo naman yan. Sobrang daming bunga. Wow! Ulit siya mga bago. Ayan o. Oh. Wow! Sobrang daming flower guys. Meron pa dyan yung mga nandun sa dulo. May mga bunga na rin yung mga nandun na okra at kamatis natin. And look at that our papaya. Sobrang dami niya ng bunga. Nakakatuwa yung garden natin. Isa pa lang. Meron na nga tayong organizer nitong ating mga helmet. Sa wakas, hindi na pakalat-kalat yung ating mga helmet dahil ma-organize na natin siya gamit itong helmet hook. Kasama na rin niya na tornilyo and yung ating tox para sa pader. Ito nga siya naisipan ipalagay kay Papa Alden habang wala siyang work ngayong Sunday. Saan-saan kasi namin na ipapatong yung mga helmet. Ngayon, meron na talaga silang place na paglalagyan. Kaganito rin guys, yung mga ginagawa nyo kung saan-saan lang nakapatong, nagagasgasan yung inyong mga helmet. Mas maganda naman kasi kapag naka-organize yung ating mga gamit sa bahay. Nga at madali lang din naman ilagay yan. 2 butas, tapos ikakabit mo na yung tornilyo. 4 na piraso na nga yung binili ko dito. Ang binayaran ko ay wala pang 150 pesos. Kung interesado kayo dito, lalagay ko na lang sa comment section kung saan ko siya na-order. Kukumpleto na talaga ang maggamit ng mga bata sa pasukan. This time naman nga ay bag naman ni Bunso ang in-order ko. 256 nga ang binayaran ko dito. Habang malayo pa ang pasukan, mga 1 buwan pa ay nagkukunti-kunti na tayo ng mga gamit para hindi mabigat sa bulsa. Kaya nga meron na siyang 3 packets. Medyo malaki nga kay Ella pero ayos na rin yan. Lambot at breathable itong kanilang strap. Siguradong komportable ang mga bata kahit madaming laman ng bag nila. Meron na rin yung lagayan ng tumbler dito sa magkabilang gilid. Meron din palang iba-ibang design and colors ito guys. Ayan nga at tinry na ng ating bunsuan. Excited na naman pumasok dahil may mga bagong gamit. 256 pesos lang guys. Ayan lang babayaran nyo. Kaya naman gusto nyo rin ng ganito. Lalagay ko na lang sa comment section yung link.
30 pesos lang to guys. Super legit pala talaga. Sobrang dami na kasi nitong sold. Kaya naman napatry ako dahil nga kailangan din naman ng anak ko ngayong pasukan. Inamahan ko na rin niya ng pencil para isang shipping fee lang. Ito nga't dalawang set na yung binili ko. Bali 20 pieces pang 1 year na supply na yan ng mga anak ko. Sobrang smooth niya lang din isulat. Tignan nyo naman yan. Meron na rin po yung iba-ibang color. May black, may gray, may white, and itong pink nga para sa anak kong babae. Mismong supplier o sa bodega nila tayo bumili kaya naman apakamura. Meron nga parang gel na nakatakip dito sa tip ng ating ballpen kaya hindi lalabas talaga yung mga tinta. At para makamura rin kayo guys, nasa comment section yung link. 30 pesos, 10 pieces na ballpen.